14 days na lang, election na. Midterm election, May 12. Next month na po ito. Sa palagay po ninyo, makakatulong sa mga kandidato ang ginagawa nilang paninira sa gobyerno at sa kapwa kandidato o kalaban sa politika? Yan ang malaki nilang pagkakamali. Kasi ang mga botanteng Pilipino hindi na po naniniwala sa ganyan. Mas pinapaniwalaan nila kakayanan, plataforma, o mga plano, agenda, kung ano ang maganda para sa bayan. Yan po ang gusto ng botante. Ayaw na ng mga botante ng siraan, silipan, at higit sa lahat, pamimersonal sa kapwa kandidato o katunggali sa politika. Kaya ko ito sinasabi, sa aking puntingin, apektado si Isko Moreno sa Maynila. Doon sa kanyang tawanan nila ni Amy Marcos at iba pa. Habang nilalait, pinipersonal ni Sara Duterte sa kanyang kwento at pagsalita sa harap ng rally. Okay? Si Pangulong Marcos at yung mga congressman ng Manila na hindi kaalyado ni Moreno. Pero dating kaalyado ni Moreno. Especially po yung 3rd District, 5th District, 5th or 6th. Si Abante, Chowa, at saka yung congressman ng 2nd Distrito. Hindi ako sure kung 5th or 6th District si Abante. Pero sure ako si Congressman Joel Chowa, 3rd District ng Maynila. Alam niyo kung bakit binapanatan ni Sara yung mga congressman ito? Dahil sila yung nag-imbestiga doon sa Blue Ribbon Committee. Ang chairman dyan ay si Congressman Joel Chowa ng 3rd District ng Manila. Dahil doon naman sa resolution ng congressman ng 2nd Distrito na dapat imbestigahan kung saan at paano ginamit yung pork barrel o yung confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. At nag-imbestiga naman si Abante dun sa Quadcom at saka sa Blue Ribbon Committee tungkol dun nga sa kaduda-dudang paggamit ng Office of the Vice President. Kaya nga kasama yan sa Article of Impeachment. Si Chowa naman ay member ng prosecution panel na uusig kapag nagsimula ang impeachment trial. So, kitang-kita mo kung bakit pinipersonal ni Sara Duterte yung mga congressman ng Maynila kasi active yung congressman ng Maynila sa kanilang trabaho sa Kongreso. Kaya sana makabalik sila sa Kongreso. Sana muling iboto ng mga taga-Maynila yung mga congressman naging aktibo sa Kongreso sa kanilang obligasyon at trabaho in aid of legislation sa Committee on Appropriation, Quadcom, at dun sa Blue Ribbon Committee. Yun ang naging dahilan. Wala naman hong ibang dahilan eh. Bakit kailangan si Sara na taga Davao o Vice President ay magpunta sa Maynila? Siyempre, inimbitahan yan. Hindi naman pwedeng hindi alam ni Isko Moreno yan. Doon sa kampanya ni Isko Moreno sa Maynila, nagsalita kasama si Amy. Kaya ang tingin ko, dahil nga po hinaluan ng personal at paninira sa mga congressman at kay Pangulong Marcos tungkol sa mga pangako daw na mga programa na hindi pa natutupad at natutupad na ngayon, binabanatan pa, yan ang sipa ay kay Mayor. Dahil si Mayor Isko ang kandidato, nakalimutan ni Moreno na ang Maynila ay baluarte ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Maraming mga Marcos supporters sa City of Manila. Yan nga po yung naisip ko na baka po magka-problema sa mga botante. Ito nga si Mayor Isko Moreno, si Yorme, dahil nga po sa pagpunta ng dalawang impacta doon po sa Maynila. So ito nga si Sara Duterte at si Amy, tingin ko kailangan talaga nilang lumapit kay Yorme dahil si Yorme po ay talagang napakalakas po ng kanyang kandidatura sa Maynila ngayong 2025 election na ito.
Napakaraming tito, tita, lolo't lola, nanay at tatay, ate at kuya ang nagsasabi kay Yorme na bumalik na siya. Hindi po lingid sa kaalaman ninyo na ako po ay isang Yorme Isko Moreno supporter since before po ng 2022 election. Panahon pa lang po ng pandemya nung napapanood ko po siya na nagla-live, pinapakita niya ang kanyang mga proyekto, pinapakita niya ang kanyang ginagawang pagsugpo sa pandemya noon, sa COVID, talagang hinangaan na si Yorme Isko Moreno. Diyan po, pumutok ang pangalan ni Yorme Isko Moreno nung pong pandemya dahil nga po sa napakagaling na pagsagot niya sa pangangailangan ng mga taga Maynila. Ngayon, pumunta yung dalawang impacta doon. Marami pong mga taga Maynila nga ang medyo ayaw kay Sara at kay Amy Marcos. Kaya nga si Amy Marcos hindi kumandidato na mayor ng Maynila. Kasi alam niya natataubin siya ni Yorme Isko Moreno sa Maynila. Kaya hindi po siya kumandidato. Ngayon, sa pagpunta doon ni Sara Duterte, abay kung ano-ano mga pinagsasasabi. Alam niyo sa totoo lang si Yorme Isko Moreno napakabait niyan at napakamatulungin. Alam ko po na mainit ang labanan diyan po sa sa Maynila. Pero syempre, 'di ba, pag panahon naman talaga ng eleksyon marami po ang mga nagbibigay ng kanilang mga iba't ibang opinyon at mga komento patungkol po sa sa ating Yorme Isko Moreno. Pero after pong dumalaw ni Sara Duterte at ni Amy Marcos doon kay Yorme Isko Moreno, dumalaw din itong si Manny Pacquiao. Dumalaw si Manny Pacquiao. Ayan, Manny Pacquiao. Ay, maliwanag. Yan, si Manny Pacquiao naman. May caption po ito na iba't iba man ang ating kulay politika pero pinagbubuklod naman tayo ng iisang hangarin na ibangon at ayusin muli ang lungsod ng Maynila. Nasimulan na natin noon, itutuloy na lang natin ito pagbalik sa City Hall at hanggang sa susunod na 10 taon. Muli, welcome po kayo sa Maynila. Bukas po ang aming pintuan at entablado sa kahit sinong nagnanais sumama sa aming pangangampanya. So yan po ang sinabi ni Yorme. So welcome kahit sino. Kahit ang alyansa, welcome sa pangangampanya doon sa Maynila kay Yorme Isko Moreno. Dahil eto nga po, si Senator Manny Pacquiao ay kasama po ng ating Yorme Isko Moreno. At tingin ko, pati si Senator Benhur Abalos ay welcome din po sa Maynila. At napakalaki po ng nagawa ni Benhur Abalos sa pagtulong sa ating Yorme Isko Moreno noong panahon ng pandemya dyan po sa Maynila. MMDA chairman po noon si Benhur Abalos. At nito pong mga nakaraang panahon nakikita naman natin na si Benhur Abalos ay nakasuporta kay Yorme Isko Moreno. Ito nga po pala, Benhur Abalos number 1 po sa balota. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ngayon balik tayo dito kay Sara at kay Amy. Dahil po sa pagpunta ng dalawang impacta doon, tingin ko meron pong mga tao na talagang negatibo po ang kanilang pagtingin dito. At isa na po itong anak ni Abante dito kay Sara Duterte. Napakatindi po ng sinabi dito ng anak ni Congressman Abante, Benny Abante kay Sara Duterte. Pakinggan po ninyo. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas.
Talagang mapapatanong po tayo, ano ba ang ambag ni Sara Duterte sa mga distrito ng Maynila? Wala naman. Ano ba ambag niya sa ating bansa? Wala din. Pagtanungin mo kung ano ang nagawa niya sa ating bansa, wala po tayong maalala kung hindi ang kanyang pagmumura sa Pangulo, sa First Lady, at sa Speaker, at kanyang pagbabanta sa mga buhay nito. Ang tangi nating naaalala ay si Mary Grace Piatos, si Juan Miguel Uwishi, pati itong si Kokoy Villamin at si Jay Camote. Meron pa nga lumabas na pangalan, si Ewan. Wala na sigurong maisip na pangalan. Diba? Yan po ang real talk talaga. Walang ambag si Sara Duterte sa kahit saang banda ng ating bansa. Wala naman tong nagawa eh. Wala naman tong napatunayan. Ang nakita lang natin ay ang kanyang pagtatanggol sa kanyang ama at pamumulitika para hindi mamatay ang kanilang political career. Ngayon, dyan po sa sinabi nitong anak ni Benny Abante patungkol kay Yorme Isko Moreno na hindi po naging presidente ng bansa. Parang sa pagkakaalam ko, etong si Benny Abante dati, talaga pong ito yung maka Yorme Isko Moreno at ito kumakampi kay Yorme noon. Kaya lang ngayon po, dahil nga po syempre panahon ng pamumulitika, ayaw nila kay Yorme. Dahil nga po sila ay kumampi kay Lacuna. Kay Lacuna. Kaya nga po naririnig man natin yan, wala na po kayong magagawa dahil ang atin pong Yorme Isko Moreno ay sigurado na ang pagbabalik sa Maynila. Kaya nga po patindi ng patindi ang paninira kay Yorme Isko Moreno kasi nga po pabalik na to Hindi na mapipigilan. Kaya po kung makikita po ninyo, di ba, kahit yung anak ni Benny Abante na dapat ang binabanatan niya lamang ay etong si Sara Duterte dahil sa pag-eepal doon sa Maynila, pati si Yorme binanatan. Diba, hindi na po natin masisisi ang mga tao ngayon na mga nanganganib na mawala sa pwesto at mapalitan ng katulad ni Yorme Isko Moreno. Kay Benny Abante, wala akong problema. Galing niyan sa Quadcom, di ba? Isa siya sa mga umuusig sa mga taong may mga pagkakamali. Naghahanap siya ng hustisya. Gusto niyang mailabas ang katotohanan. At diba, itong sila din po ang mga kumbaga nag-iimbestiga dito sa confidential funds ni Sara Duterte. Pero yung sa sinabi na hindi naging presidente ng Pilipinas si Yorme, siguro kanya-kanya po talagang pagkakataon yan. Pero naiisip ko, nakikinikinita ko, soon, hindi man ngayon, hindi man nung 2022, pero someday, pwedeng si Yorme ay mas umakyat pa sa mas mataas na posisyon dahil po sa galing nitong mamuno. Naipakita naman na niya yan sa Maynila Wala namang ibang makakagawa ng nagawa niya sa Maynila. 'Di ba? Kahit na ano pang sabihin diyan, kahit ano pang paninira ang gawin kay Yorme. Kaya nga ako kumbaga kampante ko, confident ako. Hindi ako ganong nagbablog kay Yorme. Alam niyo kung bakit? Alam ko naman panalo na yan 'Di ba? Mauubos ang pera ng kalaban pero hindi po nila mapapabagsak si Yorme. Bakit? Araw-araw nilang nakikita yung mga proyekto ni Yorme. Araw-araw napapakinabangan ng mga Manileño ang mga pinagawa ni Yorme na infrastruktura, mga proyekto na hanggang ngayon po napapakinabangan ng taong bayan. So bakit nila tatalikuran ang isang Yorme Isko Moreno? 'Di ba? Kaya panahon po ng kampanya ngayon, kabi-kabila po talaga ang mga paninira. Kabi-kabila po talaga ang mga katulad ng anak ni Abante na magsasalita po ng hindi maganda kay Yorme. Pero okay lang yan, wala tayong magagawa. Pero wala rin silang magagawa sa pagbabalik ni Yorme sa City Hall. Pero eto nga, baka nga mamaya, dahil po sa pagpunta ni Sara Duterte, baka po mapikon ng mga tao at maalala nila na si Yorme minsan pinaakyat sa entablado niya etong suwail na kapatid ni PBBM at netong etong si Sara Duterte, di ba? Sana naman wag nilang ipagpalit sa isang gabi lamang na pagsasalita o dalawang gabing pagsasalita ni Sara at isang gabi ni Amy ang kanilang boto para kay Yorme Isko Moreno. Kasi po kung sa
kahit sino pa pong mayor ang maupo sa Maynila, kahit na si Lacuna, tatlong term, ano pa yan, makailang term pa yan. Pagkatapos ni Lacuna, may pumalit na kaalyado niya at kahit na 20 years pang mamuno, si Lacuna dyan po sa Maynila, hindi niya magagawa ang nagawa ni Yorme. Napakahina ni Lacuna. Ang Malacanang Palace ay nasa City of Manila at walang mayor na Maynila na hindi supporters ng incumbent president. Nasabi ko na yun sa dati kong video. Lahat na nagiging mayor ng Maynila ay supporters at sumusuporta sa incumbent president. Pero ang dating ni Moreno, dahil inimbitahan si Sara at si Amy na patuloy na tumutuligsa sa ating Pangulo at sa gobyerno, kaya nagalit at magagalit pa ang mga Marcos supporters at loyalists. Kaya nga mayroong portion dyan, ayaw ko na ipakita yon dahil copyright, na galit yung mga audience kay Sara habang kanyang kinukwento yung kanyang punong-puno ng personal na pag-atake sa mga politiko sa Manila at sa presidente. Hindi ng lahat nandun sa audience habang nagsasalita sila ay kanilang kakampi. Kaya nga yung sigaw nilang Duterte, pangilan-ngilan lang eh. Mas marami ron ni Marcos loyalist. Nagkamali or maling-mali si Isko Moreno, si Amy Marcos at si Sara Duterte na batikusin ang gobyerno sa City of Manila dahil nga po niyan ibaluarte ng mga taga-suporta ng Marcos. Yun po yung aking nakikita dyan. Kaya dahil dyan, yung mga namimersonal at wala sa isyo ang mga sinasabi, alam na ninyo kung anong gagawin. Ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Pikon na pikon kasi si Sara dito kay Benny Abante dahil isa din si Benny Abante sa mga kumbaga kumwestiyon, bumanat kay Digong doon po sa Quadcom nung ito'y umaten ng hearing, di ba? Kaya po hindi natin maiiwasan na hindi po talaga maiiwasan itong si Sara Duterte na bumanat kay Benny Abante. So si Sara Duterte po ay nag-iikot. Ito nga yung napansin natin, napakasipag niya ngayong mag-ikot dahil kailangan po niyang mag-ikot para makakuha ng boto ang kanyang mga senatoriables. Yung senatoriables ng kanyang ama sa PDP laban at syempre yung kanyang mga pinopromote na si Camille Villar, Tolentino, at etong si Amy Marcos. Kailangan niya yan. Dahil nga po siya ay merong impeachment trial na kakaharapin ngayong darating na bagong kongreso. Kaya po, hindi na tayo magtaka, kahit na noon, iniisnab-isnab lang niya si Yorme Isko Moreno, ngayon, talagang pinuntahan niya kasi nga po may kailangan. Mas makikinabang si Sara Duterte at kanyang mga senatoriables kay Yorme Isko Moreno kaysa si Yorme pa ang makikinabang kay Sara. Walang mapapakinabangan si Yorme kay Sara dahil eto nga si Sara Duterte, bukod sa wala namang kwenta nga talagang vice-presidente, walang ginagawa, puro pamumulitika, puro paninira, wala po talaga itong maiaambag sa mga taga Maynila, lalo na sa ating mga kababayan na mga nagdarahop dyan po sa Maynila dahil nga si Sara Duterte wala naman po itong pakialam kung ano ba buhay nyo at nakikita lang naman talaga si Sara na nangangampanya o nag-iikot o dumadalaw-dalaw sa mga lugar-lugar, sa mga distrito-distrito kung may kailangan. Pero after po ng eleksyon, hindi nyo na po yan makikita at mas uunahin po niyan ang mga concert sa Germany at ang ama na nasa dahig. Hindi nyo na makikita. Pagkatapos ng eleksyon, babalik ulit sa dahig yan. Doon na yan mamalagi. At baka kapag nagsimula na ang impeachment trial, baka hindi na umuwi dito yan.
kahit po si Sara Duterte, doon naman nirahan sa ibang bansa, kayang-kaya po yung mabuhay. Kayang-kaya po niyang mabuhay ng marangya. Kakain po yan ng umaga, tanghali, gabi. Meron pang 2 merienda sa umaga, merienda sa hapon, at meron pa po yung midnight snack. Hindi po mauubos ang pera. Napakahirap pong ubusin ng pera ng mga Duterte. Kung ang mga bangko po ay nababangkarote, pero si Sara po malabo pong mabangkarote. At ayon po yan mismo kay Trillanes na pinakita at inilabas ang napakalaking pera sa mga bank account nito. Joint account pa sila ni Digong. Diba? So, abangan natin kung ano po ang mga update pa dito. Kasi po, ako'y natatakot na baka meron pong mga tao na maniwala kay Sara at maniwala din dito sa anak ni Benny Abante, baka hindi na po sumuporta kay Yorme. Naku, wag po. Mas lalo pong malalagay sa alanganin ng Maynila kapag po hindi ninyo ibinoto si Yorme Isko Moreno. Dahil ngayon lamang po na 3 taon na pinaubaya ni Yorme sa kay Lacuna ang Maynila. Naku po, grabe po ang mga krimen dyan ngayon. Naging kumpanya ng pamilya Lacuna ang City Hall. Ginawa po nilang negosyo ang City Hall. Abay, lahat po ng kamag-anak yata ni Lacuna dyan na nagtatrabaho. Pagdating ng eleksyon, wala silang ipakita at ilatag sa taong bayan na plataforma di gobyerno. Mga plano kung paano resolbahin ang problema. Lahat ng kailang sinasabi, paninira lang. Lahat ng kailang sinasabi ay panggagalit lang sa taong bayan. Hirap na nga ang buhay ng Pilipino, ginagalit pa nila dahil sa kailang fake news o fake na mga pananaw. Okay? At minamali ang mga programa at ginagawa ng ating gobyerno. Hindi ba? Yun po yung kakaiba. Kaya nga, again, ulitin natin, ang katalinuhan ng botante ng mga taga City of Manila at sa buong bansa, makikita natin this coming national and local election sa May 12. 14 days na lang. Sabi ko nga, eleksyon. Pero ngayon, paalala lang natin, ongoing po ang eleksyon, yung absentee voting ng mga OFW. Mula April 13 yan hanggang araw ng eleksyon dito sa Pilipinas, May 12, tuloy-tuloy ang eleksyon ng lahat ng Pilipino na mga OFW sa abroad, yung mga OFW. Yan o, kayo makalimot, ang inyong iboboto, kung gusto nyo 12 senador, kung gusto nyo 6 lang, kung gusto nyo 8 lang, okay lang. At isang party list. Yung ibang local position ay hindi kayo kasali. Kasi nga po, ganun na sistema. O, di ba? Talaga lang abangan po natin. Habang papalapit ang eleksyon at painit ang kampanya, ang ating pa rin pong hiling at panalangin na kapayapaan, walang personalan ang labanan para hindi magkaroon ng away. Issue lang. Kung anong problema ng bansa ang siyang pag-usapan at hindi ang mga bagay na malayo sa eleksyon. Di ba? Kaya maging maingat na lang po. Sana po ay ang katahimikan ito ay lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao, kaligtasan ng lahat ng Pilipino, kandidato, mga taga-suporta, political party, lahat na botante ay dapat ho'y magkaisa para sa kapayapaan ng ating papalapit na eleksyon before, during, and after election. Please like and share ang video ito. At subscribe kung hindi pa dito sa channel na ito, Mike Abe. Dito sa kabilang channel natin, Mike Abe Opinion. At ito naman, MA Pinoy TV. Thank you po, Sir Mike, sa inyong napakagandang video. Ngayon, balik po tayo dun sa topic. Ito pong ginawa nitong si Sara Duterte at ni Amy ay sana hindi po makasama kay Yorme Isko Moreno. Alam natin na marami pong nagmamahal kay Yorme, maraming nakikiusap na bumalik siya sa kanyang pamumuno sa Maynila dahil nga po sa napakagandang ginawa niya sa Maynila. Bakit ba ako sumusuporta kay Yorme? Simula nung nakita natin noong panahon ng pandemya ang kanyang mga live, ang kanyang mga ginagawang kumbaga personal na pagtatrabaho. Personal niyang pinupuntahan ng mga Manileño. Personal niyang chinecheck ang mga proyekto. Personal niyang niroronda ang Maynila para matiyak
na maayos ang buhay ng mga kababayan natin sa Maynila. Yan po ang nagustuhan ko kay Yorme at gusto ko yan na maibalik. Malaking tulong kay PBBM si Yorme kapag siya po ang naging mayor ng Maynila. Malaki po ang tulong niya sa ating presidente dahil po si Yorme naman, yan po talaga wala pong kumbaga wala sa kanyang kulay. Kung ikaw ay gusto mo nga mangampanya sa kanyang lugar o sa kanyang entablado, isasama ka niya. Kaya lang nga po, sa sobrang bait ni Yorme, di ba, kahit po itong dalawang impacta nakalusot. Kaya nga po, di ba, sana wag makinig ang mga Manileño dito sa kila Sara, kay Aimee, at dito kay anak ni Benny Abante. Sana hindi nila pansinin ang mga sinasabi ng mga ito dahil nasisira lamang si Yorme dahil po dito sa mga tao na ito. Ako naman, confident ako talagang si Yorme Isko Moreno, bukod sa magiging mayor, baka makatatlong term pa po ulit yan. At pagkatapos ng term niya, malay natin, di ba? Baka umakyat siya sa mas mataas na posisyon like senator, vice president, di ba? Marami pa pong panahon para kay Yorme dahil bata pa siya. Kaya po ako nakasuporta kay Yorme hanggang sa dulo. Sana po suportahan nyo, iboto nyo ang ating Yorme Isko Moreno. Shoutout po sa mga taga dyan sa Maynila, mga taga Sampaloc, mga tropa pips natin dyan, mga pinsan ko dyan sa may San Lazaro at dyan sa Sampaloc. Ingat po kayo dyan. Salamat. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. At huwag nyo syempre kakalimutan, number 1 po yan sa ating balota, Benhar Abalos po. Benhar Abalos. Solid sa Senado. Nako, kung track record lang po pag-uusapan at mga nagawa sa Marikina, simula maging mayor, maging congressman, hanggang maging MMDA chairman at maging DILG secretary, hindi po matatawaran ang napakasolidong track record nito. Kaya po, number 1 po yan sa balota, Benhar Abalos. Salamat!